Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos niyong panoorin tong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana matapos niyong panoorin tong vlog kong ito, pakihit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify. At yung isa pang request ni Sir Bong, favor niyo na lang kay Sir Bong kasi dyan sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag niyo siyang i-skip. Papanoorin niyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Nung isang araw ay nag-circulate yung DepEd Memo 53 Series of 2024 ang title. Ang title niya ay Implementation Guidelines for DepEd Order Number 5 Series of 2024. Although sinasabi ng DepEd Memo 53 that teachers must not be required to render more than 6 hours, pero nire-require naman ng DepEd Memo na ito yung maximum na 6 hours sa teachers daily. In fact, yung mga gurong hindi nakaka-comply sa 6 hours teaching, sila yung magiging priority para ilagay sila as advisors. Kung maximum of 6 hours teaching yung mga teachers natin, sa present setup ng classroom program, bibigyan natin sila dapat ng number of section na magmamatch dun sa 6 hours na requirement para sila ay makakomply sa DepEd Memo na 6 hours daily. Alam nyo, dear teachers, kung susundin natin yung flexible class program ng matatag curriculum na 45 minutes, yung English, Science, Math at ESP, para makakomply sila sa 6 hours actual teaching daily, dapat bigyan sila ng 8 sections. Ito kasi yung DepEd Memo number 53 na sinasabi natin. Kasi sa DepEd Memo na ito, nire-require yung mga guro ng 6 hours classroom teaching. Then yung Filipino, TLE, AP at MAPE na 40 minutes per learning area para makakomply sila sa 6 hours. Requirement ng DepEd Memo number 53, dapat bibigyan sila ng 9 na sections. Ngayon, paano ang teachers kung ganito na yung kanila teaching loads? Pero may option sa flexible class program. Option sa flexible class program na 60 minutes. Kung susundin naman yung 60 minutes daily, ang lahat ng guro ay dapat magkaroon ng 6 na sections para makomply yung 6 teaching hours daily ng DepEd Memo number 53. Ngayon, pwede natin tanungin yung ating mga guro, ano ba ang mas gusto nyo na flexible class program? Ito bang 45 and 40 minutes or itong 60 minutes? Or ano ba ang ina-apply ng inyong principal na flexible class program? Alam nyo kasi either of the options na binabanggit natin kanina ay pwede sa class program. Kung i-apply ng principal yung 45 and 40 minutes, mas maraming sections ang hahawakan ng isang guro. Pero kung 60 minutes daily, 6 na sections lang ang hahawakan ng isang guro. So, dear teachers, kapag kinumply natin itong DepEd order na ito, hindi na pwede yung 5 teaching loads. Ang minimum na teaching loads ay 6 na pwede maging 7 or 8, depende sa flexible class program na i-apply ng inyong school. Kasi nga dito sa DepEd Order 53, required yung maximum of 6 hours teaching daily ng ating mga guro. At alam nyo, nakakalungkot dito sa DepEd Memo na ito kasi ang considered teaching load na ancillary ay ito lang class advising na lamang or class advisory. The rest ng ancillaries ay hindi na maaring i-consider as teaching loads ng ating mga guro. Alam nyo, dear teachers, sa regular or existing na practice natin sa teaching loads ng ating mga guro, yung mga ancillary services ay pwedeng maging teaching loads ng ating mga
guro. Pero ngayon, hindi na ito pwede i-consider as teaching loads ng ating mga guro. Sa existing practice natin, yung grade level chairman ay pwede bigyan ng 4 sections plus grade level chairman. Pero dito sa DepEd Memo 53, dahil hindi na consider teaching loads yung mga ancillary like grade level chairman, kaya yung i-assign na grade level chairman ay magkakaroon din ng teaching loads na 6. Dahil ang considered teaching load na lamang ay class advisor, so kung ikaw ay may class advisory, ang teaching load mo ay 5 plus 1. Sa mga hindi advisor, ang regular loads nilang lahat ay 6 plus 1 ancillary. Yung school paper advisor na dating 4 plus 1, dito sa DepEd Memo 53, siya ay magiging 6 plus 1. Yung SSG advisor na dating 5 plus 1, dito sa DepEd Memo na ito, yung teaching loads ng isang SSG advisor ay 6 sections plus SSG advisor. Yung sports coordinator na dating 5 plus 1, siya ngayon ay magiging 6 plus 1. Lahat ng guro ay regular na hahawak na hindi bababa sa 6 na sections. Alam nyo, dear teachers, ang magbibigay ng malaking pagbabago ngayon sa teaching task ng ating mga guro ay itong dinidiscuss ko kanina pa. Yung dating mga ancillary na kinoconsider na teaching loads, ngayon sa DepEd Memo na ito ay hindi na parte ng teaching loads ng ating mga guro. Ang sinasabi dito sa DepEd Memo na ito, itong mga teacher ancillary task ang kukumpleto ng 8 hours workday ng ating mga guro. At itong mga ancillary task na ito ay maaring gawin outside the school. Kaya lang ang comment ni Sir Bong dito, wala naman ancillary task na maaring gawin outside the school or sa bahay. Kasi lahat ng ancillary task ay sa loob ng paaralan ginagawa. Now, ito ngayon yung tingin ko magiging mabigat para sa ating mga guro. Dahil itong mga ancillary ay hindi na part ng teaching loads at ito ay gagawin sa hiwalay na 2 oras na kukumpleto sa work assignment ng ating mga guro daily, lalabas na marirequire yung ating mga guro na mag-work or mag-stay sa paaralan ng 8 oras. Although sinasabi na ang ancillary ay maaring gawin outside the school or sa bahay, kaya lang ang mga ancillary services ay hindi maaring gawin sa bahay at ito ay ginagawa lang sa paaralan. At seemingly, magiging mandatory na sa ating mga guro na magkaroon bawat isa ng ancillary task kasi need nilang magkaroon ng 2 hours work para makumpleto yung 8 hours na requirement. Sa DepEd Memo 53, hindi na pwede walang gagawin ang guro sa 2 hours. Kasi itong 2 hours, ito ay monitored. Ibig sabihin, magsasubmit ang bawat guro daily ng Certificate of Undertakings. Itong Certificate of Undertakings, this is a written proof na pinerform mo yung task mo in the ancillary. Alam nyo, dear teachers, gagawin ng guro yung task araw-araw at araw-araw din kayo magsasubmit ng Certificate of Undertakings. At itong mga documents na ito, i-attach nyo ito sa inyong DTR. Ganito yung mangyayari base sa thoughts ni Sir Bong dito sa DepEd Memo 53. So, ang tanong ng ating mga guro, Sir Bong, pwede po bang wala ng ancillary task yung mga guro? Sabi ng DepEd Memo na ito, hindi babawasan ang sahod ng guro kung nakapag-render na siya ng teaching work na 6 hours. Ito yung teaching loads mo. Basta nakapagturo sa klase ng 6 na oras, ang guro walang bawas ang kanyang sahod. Kaya lang dito sa DepEd Memo na ito, nire-require ang mga guro na makumpleto yung 2 hours work daily at need ng guro mag-submit daily or dapat maipakita ng guro na ginagawa niya daily yung
ancillary task through document, either mag-submit siya ng Certificate of Undertaking or Logbook Locator. At itong ancillary services na ito ay gagawin ng guro ng 2 oras. Alam nyo, sasahod nga yung guro ng buo kahit 6 teaching hours lang yung i-render niya araw-araw. Kaya lang, paano kung hindi niya makomply yung 2 hours na nire-require na ancillary task daily para makumpleto niya yung 8 hours work ng isang guro. Posible kaya na magkaroon ng irregularity yung guro? Posible kaya na magkaroon ng administrative case yung isang guro? Ito yung bagay na hindi pa natin alam. Dear teachers, itong pinag-uusapan natin ay personal thoughts lamang ni Sir Bong patungkol dito sa DepEd Memo 53. Maraming salamat sa inyong lahat.